Parang mas masaya pag wala ako, lalo mga youth ang nag-speak. It was so powerful, I've heard lahat po ng mga naging services natin. It's just a proof na ang iglesyang ito, ang church na ito, nag-grow not because of few people. Na kahit mawala po ang pastor ninyo, the church will continue to grow. Isang proof po yun na ang sentro ng church natin, si Jesus Christ. Hindi ang tao. This is not a person church o a church na for one person only. Kumbaga, kilala ang New Life hindi dahil sa pastor, kilala ang New Life dahil kay Jesus. Amen? Para kahit sino po ang tumayo sa ating pong unahan, alam kong may mga favorite tayo. May mga gusto tayo mga tao na naririnig. Pero pag binuksan natin yung puso natin, alam nyo, sobrang dami po mga tao na makakapag-bless sa atin. Sobrang dami. We just need to be open. Ang buto ho, nakasalalay din sa lupa. Hindi lang yung mga seed na sinasabi ko, yung lupa din po, o seed na naririnig nyo sa pulpit na ito, pulpitong ito. Pero yung pong mga lupa, mahalaga din. At kayo yung lupa na yon. Pag mataba kayo, kahit anong klaseng buto yan, tutubo yan. Buto ng mangga, santol, chiko, mansanas. May buto bang singkamas? Wala, no? Pero lahat po ng mga buto, ano man yan, basta natanim sa mabuting lupa, tutubo talaga, mabe-bless talaga kayo. Amen! Kaya sa linggo, wala uli ako. Hindi, joke lang yun. Alam nyo, nahihirapan po ako pagka 2 Sunday, yun ang pinakamatagal kong pwedeng i-commit. Pag tatagal pa doon, hindi ko na kaya. You know, kailangan ho, makabalik ka agad ako. Because, you know, you are very precious sa paningin ng Panginoon. Kaya ho, hindi po pwedeng hindi kayo pupuntahan palagi o kakausapin. Amen? But one thing for sure, you have to set yourself. I-set nyo ba, kumbaga, parang i-fix nyo na kahit pala wala si Pastor Herbie, ang sarap pa rin mag-church. Kasi ang dami-dami palang pwedeng mag-bless, mag-preach, mag-teach, mag-impart ng mga tao, bata man yan, may edad man yan. Ang dami-dami po kasi, yung donkey nga, yung asno, maliit na kabayo o bisiro, ginamit po ng Panginoon ibang tao pa. Kaya alam ko, mabe-bless tayo sa napakaraming tao. Amen? One more time, sabi mo sa katabi mo, pero buti na lang nandito na si Pastor. Bakit? Matutuwid ko na yung mga dapat ituwid. Yung mga corrections, yung mga mas masisilip. Kasi pag dumadating yung tatay, bukod sa maganda nakikita, pati yung hindi maganda. Yung mga kailangang ayusin. And when the father is back, the house is fixed. Napifix po yung mga kailangan ma-fix. And mamaya nga po, mga 6 yata yung meeting ko after ng second service of things that need to be fixed. Yun po maganda pag may tatay sa bahay. Kaya pansinin nyo, the enemy is always attacking the father. Pag nawala yung father figure sa bahay, nadi-destroy yung house. Pag wala yung father figure. That's why the wolves are attacking the shepherd, because when the shepherd been attacked, the sheep scattered. Kaya, pag-pray nyo rin ng tatay ng bahay. Kasi pag ang house na-destroy yung father, naapektuhan yung buong bahay, na-scattered. Kaya maraming broken family, kapag ka po yung tatay ay hindi matibay. Pag na-atake ang tatay ng temptation, ng challenges, ng problems, ang nangyayari, yung pong bahay, medyo nahihirapan, nagiging broken. But, praise God, we have a father sa mga fatherless. We have a father sa mga may absentee father sa bahay. Walang iba yun kundi ang ating Daddy God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung topic ng pag-uusapan natin, kanina may kinanta tayo yung another one. May isang part doon na gustong-gusto ko. Sabi doon sa another one na part, hindi lang nakanta yung part na yon. Mamaya ipapakanta natin. Sabi doon sa part na yon ay, if he told the sun when to rise, sumusunod yung araw. If he told the storm to be still, kumalma, nangyayari yan. If he told the sea na mag-split, mahati, nangyayari. Pag sinabi niya doon sa pader na mag-collapse, nangyayari. Pag sinabi niya doon sa kadena na maputol, nangyayari. Pag sinabi niya sa mga buto na mabuhay, nangyayari. Pag sinabi niya sa mga bato na gumulong, nangyayari. Pag sinabi niya daw doon sa libingan na ilabas yung patay para mabuhay, nangyayari.
So lahat ng mga bagay na sinabi niya, lalo't sa ikabubuti natin, dapat paniwalaan nating mangyayari. Gusto ko yung attitude kanina, nung nag-testimony, ang ganda yung kanina nakalagay doon. Sabi niya, nasunugan man kami, di magtatayo uli kami ng mas maganda pa. Pagkatapos nasunog uli, di magtatayo uli kami ng mas maganda pa kapag nasunog uli. Basta magtatayo uli kami ng mas maganda pa. Gusto ko yung ganong attitude na kahit anong mangyari, babangon siya at mas magiging better. Mas magiging maganda. Hindi yung pag nasunog, wala na, lugo-lugo na, wala nang pag-asa, wala nang lahat. Ang nawawala sa tao, hindi naman bahay, pag-asa. Ang nawawala sa tao, hindi naman pera, tiwala sa Diyos. Ang nawawala sa tao, hindi naman talaga yung kasangkapan. Ang nawawala sa atin una, yung katapatan ng Panginoon na kaya niyang ibalik ng 7 beses lahat ng pwedeng mawala sa buhay natin. Amen? Kaya lang, we need to have a faith. Sa Old Testament, ang faith, courage, tapang. Kaya pansin niyo, lahat ng mga pananampalatayang pinakita sa lumang tipan, puro katapangan. Puntahan, sakupin, lahat. So faith means courageous in the Old Testament. Kaya kay Joshua, sabi sa kanya, be strong and be courageous. Pero sa New Testament, pagkatapos mamatay ng Panginoon, ang pananampalataya pagsuko na. Yung whatever happened, I will not fight, God will fight for me. Sa New Testament, ang faith rest. Sa Old Testament, ang faith courage. Sa Old Testament, ang faith step in or step out. Ang faith, kailangan mag-step out ka. Pero pagkatapos pong mamatay ng Panginoon, allow God to step in you. Nagkaroon ng pagbabago yung pananampalataya. Pero kukuha ko ng storya in the Old Testament kasi very classic ito eh. Ito yung Israel stood on the edge of promised land. Ang topic natin, pinamagatan kong giants versus grapes. Dalawa lang titignan mo, either yung higante o yung ubas. Kaya mamimili kayo ngayon after this message na ito. Nangako ang Panginoon, sa kanila. Pero ayokong tignan nyo yung bagay na pinangako. Tignan lang natin yung lesson from the Old Testament na makikita natin. Ayoko naman may mangako sa inyo, pero may pinangako nga, pero may kailangan kang patayan. But I want you to learn from the lesson on this part ng storya na ito na sinabi ng Panginoon na mayroong mga pangako. Na hanggang ngayon, I think it's still happening in us, itong part na ito. Nang ginawa ni Moses, nag-utos siya, dahil nautusan siya ng Diyos, na pumunta sa lupang pinangako. And then for them to spy, hindi naman po pwedeng agad-agad silang mag-evacuate papunta dun sa promised land, nagpadala siya ng mga spiya para tiktikan yung lupa, yung kayamanan doon, yung kalagayan doon, yung kondisyon, sitwasyon, at mga tao na nandoon. Ang pinadala nila, 12. 12 tao. So perfect para i-balance everything. Either 6 na mabuting makikita, 6. So para balance siya, 6-6. Pero 12 ang nandoon. So ang expectation dyan dapat, medyo at least may lamang ng konti. Kaya alam nyo kung ano nangyari? Yung 10 ang iisa yung report, yung 2 ang umiba. So hahanapin natin ngayon, ano yung nagpaiba dun sa 2 tao at ano yung nakita nung 10 na kasama nila. Because yung 10, nag-spread ng fear sa milyong-milyong mga tao. Only 2 ang mag-spread ng faith. So, faith over fear yung pag-uusapan natin ngayon. One of the greatest turning point ito ng history ng Israel. Na kung hindi nag-stood up yung 2, wala sila ng land ngayon. So, very crucial pala ito. Story ito, back then pa, 1,000 years ago. Tapos ngayon, nag-aaway-aaway ngayon about the land. So, may kinalaman ito. Itong istorya na ito. 12 men, ang nakakapagtaka ito eh. 12 men saw the same land, same giant, same fruit. Pare-pare sila nang nakita. Land, giants, fruits. Pero they gave 2 different reports. The 10 saw the giants, the 2 saw the grapes. Dalawa. Yung 10 saw the impossibility, yung 2 saw the opportunity. Yung 10, actually ang nakita nila, problems, ang nakita nung 2, answers. Actually, ito yung mirror ngayon sa atin. Mirror ng salamin ito ng mga buhay natin para makita naman, lahat naman nasunugan, pero bakit may ganung klaseng attitude?
Lahat naman may mga, parang ang dami-dami nyo, 2,000, 2,000 pamilya kayong mga nasunugan. Pero may mga tao na nakasmile, full of hope. Alam niyang makakabawi siya. Alam niyang makakaano siya. Magkaiba eh. Mirror ito ng mga taong makakasalubong nyo, especially after ng ilang mga araw, linggo, buwan ng mga panahon ng buhay nila, na pare-parehas dumaan, pero yung iba naging better, yung iba naging bitter. Yung iba naka-move on, yung iba na-stuck. Yung iba nang blame, pero yung iba na-encourage. Kaya lang, pare-parehas sila nang nakita. Actually, this is our battle today. Either fear magnifies the giants, or faith magnifies our God. Ano yung minamagnify natin? Pinalalaki ba natin yung higante na malaki na nga, pero mas pinalalaki mo pa? Gusto ko yung topic ni Rafi, sabi niya, ang buhay, magaang naman talaga. Pero ikaw lang ang magpapabigat eh. Basta wag ka lang magpapabigat. Kumbaga, ang buhay, tatas naman talaga yan, tayo lang nagiging unfair. Si Christ, wala namang favorite yan, nasa iyo lang kung gusto mong tignan kang paborito niya. The point is, grapes and giants go together. Ang totoo, tagumpay at pasakit, nangyayari talaga sa buhay yan. May pera o wala, nangyayari sa lahat yan. Kaya wag na sabihin, ako lang yung dumadanas ng giants. May grapes ka din. May giants ka din. Kaya lang, alam nyo, nagiging challenge, ano yung pinagpo-focusan natin. Ang nakita nila, may pangako ang Diyos na the land is flowing with milk and honey. Pero hindi naman sinabi rin doon, na wala ng mga land na fortified at wala ng mga giants na so big. May pangako ang Panginoon, pero may giants din doon. May compensation, pero may trabaho. May hirap, pero may sarap. May saya, pero may dusa. Laging magkasama yan, hindi pwedeng puro pera lang. Hindi pwedeng puro saya lang. Hindi pwedeng puro pasasa lang. Kumbaga, wag puro kabig, tulak din. Wag puro tanggap, bigay din. Kasi grapes and giants go together. Magkasama yan kahit saan. Magtrabaho ka, hindi lahat makakasundo mo. Merong mga sungot na magpapaasar sa'yo. Sa church, hindi lahat makakasundo mo kahit church na yan. Ang church, lagi kong tinitignan na parang arko ni Noah sa mga panahong ito. Hindi perfect, may mga mabahong hayop, pero pinaka-the best na bangka pa rin na papuntahan. Kasi nga, safe ka dun eh. Still the best boat afloat. Kahit stinking and soon to be sinking. Nung time na yan. Pero maganda pa rin nandyan ka sa church. Kahit hindi perfect ang mga tao. Amen! Ibig sabihin, blessing often comes with battles. Kadalasan ng blessing dadating ng merong battle. Opportunities comes always with obstacle. Lahat ng opportunity sa inyo, pansinin niyo po may obstacle. Lahat. Lahat ng bagay na dadating sa inyo, palagi na lang mayroong challenge. Kaya lang ito yung point. Either you let the giants make you forget the grapes. Minsan nangyayari dahil sa problema, nakakalimutan na natin na mas malaki ang Diyos natin sa problema. Minsan nakakalimutan natin na yung mga bagay na nangyari sa atin from the past, enough para gamitin natin siyang foundation ng bagay na meron tayo sa present. Yung magagandang nangyari sa atin from the past, enough na baon yan. Alam nyo ngayon, nare-realize ko, ba't kailangan may magagandang mangyari sa inyo para baon sa kinabukasan? Kung ba't magpo-provide si Lord ngayon, why? Para pag dumating yung wala ka ng provision, hindi from God, but from your own fault and other people, may isip mo rin na yung mga dati, para may pabaon ka ba? Pabaon na tatayuan mo, something that you will stand in faith, something that you will believe that God did this before sa buhay natin. Mga panghahawakan natin. Ang ganda nitong promise ni Lord na ito. Tingnan itong verse na ito. Kabisaduhin nyo ito, magandang baon ito. Isaiah 41:10. Fear not, I am with you. Be not dismayed. I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Ganda ng verse, no? Sabi ni Lord, wag na wag kang matatakot. Kasama mo ko. Okay? Wag kang madidismaya. Ako yung Panginoon mo. Palalakasin kita, tutulungan kita, itatayo kita.
ng aking katwiran. Alam niyo yung my righteous right hand? Alam niyo sino yung nasa kanang kamay ng Ama? Si Kristo. Kaya alam na alam natin, that this is a good God. Yung nangangako, with His righteous right hand, kasama ang Panginoon. Itatayo niya tayo. Kapag kumakatok po ang takot sa pintuan, dapat ang pananampalataya magsasabing walang tao. Amen? When fear knocks on your door, faith answered, no one is there. Dapat may magsasabi, na pag tinanong, wala naman palang tao, akala ko sino naman yung nananakot. Pag kinakatok na kayo ng worry, pag kinakatok na yung puso't isip nyo, ng mga pangamba, duda, takot, lagay nyo na kagad sa sarili nyo na hindi nyo pagbubuksan. Alam nyo ba na pwede pala na wag pagbuksan yung takot? Yes. Sa umpisa pa lang, wag mo nang i-entertain. Sa umpisa pa lang, kung nagdududa ka, tamang hinala ka, go on the side of trusting. Not on the side of trying. Go on the side na kung saan sasabihin mo sa isip mo, basta kahit anong mangyari, hindi ako matatakot, hindi ako pababayaan ng Diyos. And you will see things will change. Your emotions will subside. Pag nararatel ka na, hindi mo alam gagawin mo, either wag kang sasabihin or kung may sasabihin ka, sabihin mo yung mga pangako ng Panginoon. Convince mo yung sarili mo. Alam mo sabi ni Paul, for I am convinced. Sino kinukonvince niya? Sarili niya. Sa isang translation, for I am persuaded that nothing will be able to separate me from the love of God. Neither famine, nor nakedness, nor perils, nor sword, nor angels, nor demons, nor any powers created on earth shall be able to separate me from the love of God. Sabi niya, I am convinced. Sino magko-convince sa ibang tao? Sila rin may sariling battle. Kailangan ikaw muna. Tayo muna. Hindi laging may pastor, hindi laging may kapatid, pinsan, asawa, anak, tatay na mag-i-encourage sa atin. Ikaw muna ang magko-convince sa sarili mo. Sabihin mo nga, kumbinsido ako. Ang kausap nyo, sarili nyo, ha? Minsan, kinukonvince mo yung sarili mo na no, I will never turn my back. No, I will never quit. Hindi, basta I will give. Basta I will forgive. Basta I will put my trust in God. And then, ang sasubside, alam nyo, yung sarili nyo. Kasi yung fear, it will focus always on the problem. Pero yung faith will focus on the promise. Lagi yan makikita nyo na fear paralyzes, but faith mobilizes. Ang fear, alam nyo, mapaparalyze ka na. Ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang lumabas ng bahay, ayaw mo nang magtiwala, ayaw mo nang gumawa uli. Ang gusto mo na lang mag-back out. Kaya nga psychologically, ang brain, mamimili ka sa tatlo, either fight, flight, or freeze. Either lumabang ka, or tumakbo ka, or matulala ka. That's how brain works. Ganun nangyayari, ganun din sa spiritual natin. Either tatayo yung magra-rise up yung spirituality mo, or magiging emotional ka. Why? Fear sees defeat, but faith sees victory. Nakikita ng faith, victory, maaayos to, makakamove on ako dito, mababayaran ito, matatayo namin ito, makakaahon kami, gagaling din ako, amen? Pero yung fear, lalala ito. Wala na, kakaawa na yung buhay ko. Wala na, mag-i-start na lang ako from the scratch. Minsan yung fear, hindi fear, pero insecurities. Minsan yung fear, hindi siya insecurities, pero minsan yung fear, doubts. Minsan mga nuno sa punso yan. Hindi naman talaga bundok. Alam yung nuno sa punso, yung maliliit na mga burol ng langgam. Ganun lang nga, kaya lang ang tingin mo, kala mo kabundukang matataas. Pero sipain mo yun. Di ba, pagka sumisipa ng gano'n, iihilang iba, di ba, nuno sa punso, wag akong manununo. Tabi-tabi po, wag kayo magkakaganon. Lalaki itlog mo pag ganon. Tabi-tabi po, duwende, sipain mo yun. Kaya iba, naniniwala sa mga ganon, duwende, tiyanak. May nag-chat sa akin madaling araw, 1:25 a.m. Alam mo kung ano tanong sa akin? Pastor Herbie, totoo po ba yung gayuma? Alam niyo kung bakit? Gusto niya lang kumbinsihin yung sarili niya na yung asawa niya hindi nagloko, nagayuma lang. Ang isipin mo, alam mo kung ano? Yung asawa mo nagloko talaga, hindi nagayuma. Your decision is more powerful than any enchanting. Tandaan niyo yan. Pinangahawa ko yung sinabi ni Solomon that there's no curse will go effects on my body. It's just like a bird, dadapo ng puno, lilipad din. Maririnig mo lang pero walang effect. Walang effect.
Naalala ko, nagpipreach po ako sa India, sa 20,000 people, Grace of God pangalan ng church. Dami. Kaya nakakatawa, 20,000 yung membro, pero bago pumasok ng simbahan, hinuhubad yung tsinelas. Ang nakakapagtaka, pagkatapos doon, nakukuha nila yung tsinelas nila. Nagtatanggal sila ng tsinelas eh. Yung tsinelas, gabundo ko. Pero pagkatapos doon, siguro basta leba-leba jackpot lang yun eh. Kung ano makuha eh. Basta bahala na. Pagtingin ko, ano naman. And then, you know what, habang nagpipreach ako, may 4 na mangkukulam. North, East, South, West. Ang ginagawa nila, nagcha-chanting sila. Tinanong ko doon sa pastor, Pastor, what they are doing? They are performing witchcraft on you, Pastor Herbie. So let's just wait if the witchcraft will affect on you. Pag may lumabas daw na ipis sa bunganga ko, ako na leba-leba jackpot. So far, yung kanyang mga witchcraft, wala namang effect eh. Kailan magiging epektibo yun? Pag naniwala ka. Pag naniwala kang powerful yun kaysa sa kay Kristong nasa iyo. Amen? Kaya kung halimbawa may nagpaplano sa inyo, nakuha yung buhok nyo. Sabi mo, kahit piluka mo pa nakuha. Huwag kayong magpapatakot sa mga ganyan-ganyan. Pastor, nabarang po ako. Bakit? Alam mo, pa-check up ka, makikita yung sakit mo talaga. Ngayon, kung di makita yung sakit mo, nag-iinarte ka lang. So, huwag kayong magpapapaniwala dyan. Faith over fear. Pero kailan nagwo-work lahat ng yan? Fear. Nagiging effect yan pag natakot ka, doon nagiging effective siya. Pero hanggat di ka natatakot, huwag mong i-entertain. Amen? Pastor, nakuha niya yung picture ko. Sa social media, kahit ano makukuha na yung picture mo lagi. Di lahat ng tao nakulam na sa social media. Hindi ho yun, huwag niyong tatanggapin yan. Totoo ba yung pastor? Totoo. Pero basta sa acting, hindi totoo yun eh. Magagawa nila doon. So it's always about what you put your believing in. Kung saan yun nilalagay ang paniniwala nyo, doon siya nagkakaroon ng effect. Why? Fear sees all these are true. Ang gagawin ng fear, gagawin niyang totoo ang lahat ng yan. Gagawin niyang, pansinin nyo, gagawin niyang makapangyarihan yung mahinang matanda. Gagawin niyang napakapangyarihan yung batang tiyanak. Gagawin niyang makapangyarihan yung babae na nando sa kanto na kaputi. Ano magagawa nun? Mas malakas ka doon. Matanda na nga yun, bata nga yun eh. Tapos wala pang makita na kando yung buhok, di maano. Di makakatakbo ka doon, pero ba't natatakot tayo? Natatakot tayo. Yung fear. Fear. Sabi mo sa katabi, huwag ka matakot. Pastor, sa daga. Pwede, nakakadiri yun eh. Pwede matakot sa daga. Pero nakakita ka ng daga, huwag ka naman matakot. Pag nakita mo yung daga, lumalapit sa'yo, tumakbo ka na. Maleleptospirosis ka doon. Pero yung mga nakikita-kita nyo lang, huwag kayong matakot. Dati alam nyo, nandun ako sa Iligan, andyan si Daryl, speak ako sa Mindanao. Andyan yung mga leader. Tapos, may isang palipad-lipad na ipis, feeling butterfly nga eh. Sabi ko sa kanila, yung mga, gano'n na gagawin. Ako tuloy-tuloy lang ako sa pagsalita. Sabi ko, alam nyo, kanino lalapit yung ipis na yan? Kung sino yung magalaw. Kung sino yung ma-react, sa kanya dadapo yan. Walang nag-react. Yung ipis hindi nakatiis, walang malandingan. Umalis na lang. Minsan, pag magalaw ka, matakot ka, lalo kang napaparalyze eh. Huwag niyong payagan yung mga takot na yan. Bakit ba sila natakot? Nag-create ako ng 3 points. 3 bagay ba't sila natakot? Tingnan nyo, totoo ito. Nangyayari din sa inyo ito. Wala kayong giants na nakikita. Wala kayo sa promised land. Pero ito yung totoong dahilan ba't tayo natatakot. Number 1, they were afraid because of what they saw. Natatakot tayo sa nakikita natin. Pag tinignan mo yung wallet mo, wala nang laman, nakakatakot yung araw na darating. Diba? Pagdating eto na, may kumakatok na, dadating na yung mga bill. Ng Meralco, ng Maynilad, dadating yung payslip. Pag dumadating na lahat ng mga bagay na nakikita mo, then, tingnan niyo yung verse 27 ng chapter 13, basahin ko nga, subukan natin. 27. This was their report to Moses. We entered the land that you sent us to explore. It is indeed bountiful country, a land flowing with milk and honey. And ito pa nga, here is the kind of fruit it produces. Pero, look. But,
Kaya importante yung but kung saan mo ilalagay yan eh. But the people living there are powerful. And their towns, ang laki-laki, hindi masasakop, large and fortified. We even saw giants there. The descendants of Anak, mga kamag-anak. Mga kamag-anak yung mga yan. Ang lalaki. Yung mga anakims. Alam nyo kung nangyari? Yung mga tao, nung marinig yan, pag binasa niyo susunod na chapter, 14, kanya-kanyang mga ano na. Buti pa dun dati, buti natakot. Lahat sila for what they saw. Dun sa mga pinagsasabi nitong mga taong ito. Alam niyo kung anong fear? It exaggerates reality. Pero faith sees the unseen. Ang fear, ini-exaggerated niya. Paano kung ganito? Paano kung lumala? Paano kung totoo? Nakikita mo pa lang yan, ha? Kaya yung mga bahay niya, nakita niyo yung sunog. Ako, sa totoo lang, ha, walang ano ito. Not because I'm a pastor or I'm preaching this topic. I'm not lying, I'm not inventing this. The moment I saw yung mga bahay na sira, sabi ko sa asawa ni Marlene kay Junel, Nel, grabe, ang ganda ng mangyayari sa bahay niyo ngayon, no? Ganda ng mangyayari kasi magiging simento na yan, eh. Ang ganda ng mangyayari, maipopwesto mo na ngayon dito yung banyo, maipopwesto mo ito, kasi sunog na eh. It's always what you see. Kung ano yung nakikita nyo, pero pag nakita nyo na, wala. Sunog-sunog na lahat, pastor. Wala na, dito na kami habang buhay sa sunog na bahay. Tingnan nyo, come on, look at me. Lagi lang naman may dalawang bagay tayong poproblemahin sa mundo na aalalahanin mo. Pag malusog ka at may sakit ka, two things ang kailangan mong i-worry. Pag malusog ka, wala kang dapat ipag-alala eh. Pero pag may sakit ka, may dalawang aalalahanin ka. Either gagaling ka o lalala ka. Pag gagaling ka, wala kang dapat alalahanin. Pero pagka lumala, may dalawang bagay kang aalalahanin. Either mamamatay ka or mabubuhay ka. Kung mabubuhay ka, wala kang dapat alalahanin. Pero kung mamamatay ka, may dalawang bagay kang aalalahanin. Either pupunta ka ng langit o ng impyerno. Kung pupunta ka ng langit, wala ka namang aalalahanin. Pero kung pupunta ka ng impyerno, dalawang bagay aalalahanin mo. Either tostado ka o malutong. Pero it's always about two things. Lagi kang may mga i-worry. Lagi kang may mga isipin ganyan. Kaya alam niyo kung ano maganda? 2 Corinthians 4:18. So we fix our eyes on not on what is seen, but on what is unseen. Why? What is seen is temporary. What is unseen is eternal. Amen? Lahat ng nakikita niyong problema, temporary lang yan. Pero lahat ng hindi niyo nakikita, yun ang eternal. Nakikita mo ba yung asawa mo? Temporary lang siya. Nakikita niyo ba yung mga problema sa paligid niyo? Temporary lang yan. Amen? Pero hindi niyo nakikita? Nako, eternal po yan. Kaya lang, minsan, sinasabi natin kay God lahat ng problema natin. Sa Prayer Convergence, nag-share ako ng konti. Sabi ko, may secret po akong i-reveal sa inyo. Wala na po akong matandaan na araw na pinagdasal ko yung problema ko. Wala na po ako matandaang araw na nag-pray ako para sa personal ko. Nagpe-pray ako pero hindi na po sa personal ko, para sa ibang tao. Kasi nakita ko, the more I pray for other people, pinaprioritize ako ni Lord. Ang problema, laging pinipray natin sarili natin. Huwag mo pray mo. Hindi. Magkaiba tayo kasi. Sa akin, it's me eh. I don't know about you. Pero when you always pray for yourself, laging sarili mo iniisip mo, anak mo lang, asawa mo, huwag mo na i-pray yan. Suggestion ko lang ha, huwag nyo, hindi sabing gawin nyo. You pray for other people, magugulat ka, may nagpe-pray na iba para sa'yo. Baka si Lord pa yon, nag-iintindi sa'yo. Please don't tell God how big is your storm. Tell the storm how big your God is. Palakpakan natin si Lord. Kaya lang, dalawa yan. Either you look at the size of the giants or the size of your God.
Gaano kalaki? Mas malaki ba yung problema o mas malaki yung Diyos natin? Depende ano yung nakikita mo. Madalas matatakot ka from what you saw, what you see. Kung ano yung nakikita mo na ginagawa sa'yo, matatakot ka or mata-challenge ka. Kung ano yung nakikita mong nangyayari sa paligid natin, sa mga tao, sa community, mga makikita natin sa balita na mag-cause ng fear. Kaya may mga psychiatrists, alam nyo kung ano pinapayo sa ibang mga young people? Stop your social media. Bakit? Kasi flooded ka ng lahat ng mga negative. May mental illness ka na, tapos magbabrowse ka ng social media, makikita mo pa doon yung mga nandyan. Makikita mo nandyan, this sky's the limit, ang kanilang pera. No, kaya madidismaya ka eh. Kung ano-ano pa yung mga social media na magpuput ng fear sa heart natin. Pero, kaya sinasuggest ng psychiatrist, change what you see. Imelo mo muna yung mga nakikita mo, mga negative, mga bad reports, mga bagay na nakikita mo sa social media. Pinapa-fasting sila doon. Why? Kailangan ma-feed yung kanilang mga nakikita ng maganda. Ito yung pangalawang dahilan ba't sila natatakot. They were afraid because of what they heard. Nakakatakot yung maririnig mo. Nakakatakot. Tingnan niyo verse 31 tsaka 32. The other men who had explored the land with him disagree. Alam sabi? We cannot go up against them. Di natin kakayanin. They are stronger than we are. Ang lalaki niyan. Pipitikin lang tayo niyang mga igante na yan. Patay na tayo, talo na tayo. Tingnan niyo next verse. So they spread, grabe, no? They spread this bad report about the land among the Israelites. The land we travel through and explore, nako, will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Ang laki ng expenses. Ang laki ng gagastusin. Ang laki ng problema. Leader's word will shape the emotions of the people. Ang words ng mga leader, mag-shape yan ng emotions ng people, ng nation, ng community, ng church. Kaya it's very important ano yung sasabihin ng leader, ng bansa natin, ng church. It's very important ano yung words niya pagdating sa mga problema. Ano yung sasabihin niya, maririnig naman. Kaya alam niyo po, napaka-importante ng Sunday, kung ano yung mga preaching na maririnig niyo. Halimbawa, kung nag-preach ako dito, kawawa naman tayo. Ilang daan tayong mga nasunugan. Wala nang magagawa. Alam ko, iba sa inyo, baka magpakamatay na, kasalanan ko pa. Dahil na-discourage eh. Hindi, tingnan niyo yung post natin sa FB. Hindi tayo nag-post ng mga na nakakaawa tayo. Nakalagay na ginagawa natin, we are rebuilding hopes to the people. Amen? Palakpakan natin si Lord. Dati merong segment sa television, ang title, Fear Factor. No, yung mga nakakatakot, gagapangan ka ng tarantula, yung magagambang Fear Factor. Alam nyo sa akin ang tawag doon, Ear Factor. Tignan nyo sa fear, nandun yung ear. Ang nakakatakot, alam nyo kung ano, yung maririnig mo. Yung maririnig mo. Minsan, wala naman dapat ikatakot, kaya lang yung narinig mo eh. Yung 10 spies, poison the nation with bad report. Nilason talaga nila isip ng mga tao. Sa nakakatakot ng mga balita. Kaya ako, pag may napagaan ko, pag mayroong mga buwan na namumula, may mga lindol, may mga gera, huwag entertain yung fear na yan. Gagamitin ng mga pastor yan para sa mga taong hindi na umaatin ng church, matakot. Gagamitin ng mga pastor yung mga end time na yan para magbigay sila ng pera nila. Panakot ba? Malapit nang bumalik ang Panginoon na dyan na. Hindi po, babalik si Bombay, si Lord, hindi pa. Pupuntahan kayo lahat. Tanyo, di ba, in-announce yan, sa September 24, nag-viral sa Facebook yan, rapture na. Ibig sabihin po, naiwan tayong lahat. E tapos na, na ngayon, September 20? Meron pang isa, November 3, sakto, birthday ni Irene. Rapture na naman. Ang daming balitang ganyan eh. Huwag kayong maniniwala po. Amen? I-chat-chat tayo ni Lord pag rapture na.
Pe-personal message niya kayo. Romans 10:17. Because faith comes by hearing. Kaya fear also comes by hearing. Fear will come. Dadating yung fear pagka naririnig mo. Lalo dadating sa iyo, magkakatanggalan na rin sa trabaho. At ang mga tatanggalin, yung mga bago pa lang sa work. Ikaw yung bago sa work. Magkakaroon daw ng magkakabigayan daw, pero ang bibigyan lang yung mga may yellow card, green card yun sa'yo. Hindi nila alam, pang-Amerika ka. Yung green card mo. Yellow card lang yung kanila Pang-ayuda lang Kaya siyempre matatakot ka na. Sila may 15,000, ako wala. And then suddenly, fear will come. Matatakot na tayo. Kasi sabi ng John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Alam niyo tayong mga sheep, sabi mo sa katabi mo, anak ng tupa ka. Tayong mga tupa na anak ng Diyos, na sheep din ng kanyang tatay, we follow Jesus. Amen! And we listen to His voice. Ano ba ang voice ni Lord sa atin? Love. Anong voice ni Lord sa atin? Rest. Anong voice ni Lord sa atin? Sit down. Anong voice ni Lord sa atin? Feed them. Protect them. Accepted. Yun ang voice ni Lord. We listen to His voice. Hindi pananakot, hindi pamumuwersa, hindi pangungundi na. Ang voice sa atin ni Lord, laging loving. Pero kinukorek ka na nun. Minsan, alam mo yung words ni Lord, correction, pero with love. Sinasabi niya sa'yo na how much He loves you, pero dapat tablan ka na, huwag kang manhid. Dapat makorek na rin tayo. Bakit? Sabi ni D.L. Moody, feed your faith and your fears will starve to death. Ang principles ho kasi, what you feed, it grows. Pero what you starve, it dies. I-feed yung sarili mo ng faith, magra-rise up yan hanggang sa hindi ka na natatakot. Pero i-feed yung sarili mo ng fear, mawawalan ka ng pag-asa. Hindi ka na makakapagbago. Mawawalan ka na ng trabaho. Lalala na yung sakit. Yung asawa mo, wala na talagang pag-asa yan. Yung anak mo, hindi talaga makakagraduate yan. Puro pasaway na talaga yan. Puro pabigat na sila. I-feed yung sarili mong ganon. Alam mangyayari? Mag-i-stop ka sa buhay. Either magre-resign ka, either magwo-walkout ka, magkukwit ka, mag-i-stop ka ng maniwala, or tatanggapin mo na yung sitwasyon, talagang lulong ka sa bisyo. Why? Because you feed yourself with fear. Kung ano-ano yung mga maririnig, kaya be very careful what you are hearing. Alam niyo yung tenga nyo, tingnan niyo yung bata sa loob ng sinapupunan, parang nasa loob ng tenga. Lumalaki din. Kung ano yung mga naririnig natin, dito sa tenga natin, nagiging malaki din yan. Hanggang sa totoong tao na yan, na kaya kang kontrolin at sakalin ng sarili mong fear. Huwag nyo na pong pakainin yung mga takot nyo. Gutumin nyo na yan. Kung hanggang ngayon natatakot kayo mawala ng pera pag nagbibigay kayo sa church o sa tao o sa mga taong may pangangailangan, tapusin, gutumin nyo na yan. Feed your faith. Pag ang nangyari yun, alam nyo kung ano, hindi ka affected ng lack. Hindi ka affected ng short. Masushort ako, baka ma-short ako. Hindi ka masushort. Kaya lang, pinifeed mo kasi yung sarili mo ng fear. Kaya kailangan mag-start ng mawala yan. When you are listening to a faith-filled voices, katulad ng pakikinig nila kay Joshua and Caleb, instead of voices nung 10, lalakas yung loob mo. Alam niyo, pag narinig niyo sinabi ni Caleb, hindi ko na lang babasahin, sabi ni Caleb, let us go up and possess the land, we can do it certainly. Alam mo sabi niya? In the midst of uncertainty, he is certain. Sabi niya, sure tayo. Sabi ni Caleb, sure tayo, kaya yan. Sure tayo. Alam niyo, may mga decision making ako dito sa church, sasabihin kong, sure tayo. Kaya yan. Bago matapos tong year na ito, kaya yan, almost 1 million na yan. Kaya yan. Saan ang pera? Wala. Pero kaya yan. That is certainty in the midst of uncertainty. Sure ka kahit hindi ka sure. Para bang bangka ka sa gitna ng karagatan pero walang pumapasok na tubig sa loob. Amen?
Pero nandun lahat ng expenses sa labas. Nandun lahat ang fear sa labas. Nandun lahat ng need sa labas. Pero you don't allow it to consume you. Hindi mo pinapayagan kang lamunin nung kainin nun. Why? Ang nasa loob mo, mas makapangyarihan sa lahat ng nasa labas mo. Amen? The one who is in you is greater than the one who is in the world. Mas makapangyarihan yung nasa loob natin. Pangatlong dahilan, ba't sila natatakot? Una, what they see. Pangalawa, what they've heard. Ito yung pangatlo, what they assume. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang asungot. Yung pala Tagalog ng assume. Asungot, asumero. You know what? Alam mo sabi nila, tingnan yung verse 33. Tingnan yung paano nila in-assume. We even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshopper. And that's what they thought too. Alam mo, sabi nila, pag kinumpara yung sarili natin sa kanila, para tayong mga tipaklong. Pero totoo yan, maraming mga tao, tipaklong, palipat-lipat ng church. Pero yung totoo, tipaklong by size. Pag kinumpara yung, nag-assume sila na ano, ang tanong ito, sinabi ba ng mga giants yun, tipaklong lang kayo sa paningin namin? Wala. Di naman sinabi ng giants yun eh. Sino nagsalita? Sino nag-assume? Sila. Sila. We seem like grasshopper in our own eyes. And we look to same to them. Sila nagsalita nun eh. Alam nyo kung anong in-assume nila? They assume already defeated before even fighting. Wala pang laban, talo na. Hindi mo pa nga sinusubukan magsalita, natakot ka na. Hindi mo pa nga sinusubukan maging close, lumayo ka na. Hindi mo pa nga sinusubukan mag-apply, close ka na. Ang daming bagay na nakuha sana kung sinubukan mo lang. Hindi ka nag-assume eh. Nag-assume ka eh. Hindi mo inan yung assumptions mo na baka naman hindi ganun ang iniisip. Baka naman hindi ganun ang maging resulta. Kaya sabi ni Solomon, a man thinks in his heart, so is he. First Proverbs 23:7. Alam niyo yung worry? It's a conversation with yourself na wala kang magagawa. Ang faith is a conversation with your God sa kung ano yung kaya niyang gawin. Amen? Pag kino-converse mo na yung sarili mo, hindi ko kaya to, baka hindi ganyan assumption yun. And that is worry, conversation to yourself. Ang nangyayari tuloy, nag-a-assume tayo ng weakness kaysa strength. Nag-a-assume tayo ng failure and defeat kaysa becoming champion in Jesus or winning the victory. Nag-assume na tayo. Alam niyo iba bakit nasaktan? Yung iba nag-assume sa kanya, may gusto sa akin to. Huwag ka ding asungot. Nakala mo may gusto sa'yo. Pala wala naman, kaya ka nababasted. Mag-assume ka ng wala at saka mo ligawan, yung pala meron. Kaysa nag-assume ka ng meron, yung pala wala. Assumption is very important. Pero dapat tama. Tama. Kaya lang, pag nag-assume ka between fear over your faith, yung assumptions na yon ang nagpapahamak sa atin. They are afraid because they assume na walang magagawa ang Panginoon sa higanting mga ito. Pag nag-assume kayo na mawawalan kayo ng trabaho, baka mawala nga yung trabaho. Pag nag-assume kayo na malulugi yung negosyo, baka nga malugi yan. Pag nag-assume ho kayo na yung mga sakit nyo, lagnat lang, akala mo COVID, takot ka na. Pag nag-assume kayo na yung mga anak nyo may lagnat, iniisipin mo na, baka dengue. Baka yung anak mong 30 anyos, nagngingipin lang. Kaya lang grabe kasi yung ano mo. Yung assumption mo. Pero kasi yung nag-a-assume sa mga bagay-bagay sa buhay, lalong nawawalan. 2 Timothy 1:7, for God has not given us, pansin hindi feelings of fear, spirit. Sometimes you feel afraid, it's okay. Pero yung spirit of fear, not good. God has not given us the spirit of fear. Ano binibigay niya? Power. Pero lagi kasama yung love. Hindi pwedeng puro power lang, yayabang ka. Dapat may love, tsaka katinuan ng isip, para nakakapag may wisdom ka in discerning everything. Kasi hindi pwedeng love lang, aabusuin ka. Kaya kailangan power, na may love, at may wisdom.
May sound mind para alam mo paano i-balance everything. Para ngayon, Paul 13 ng Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano yung faith? Sabi ni Martin Luther. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Magsimula kayong humakbang sa faith. When it comes to your giving, when it comes to your healing, when it comes to your resources, to your family, step in faith. What that means? Depend on Jesus. Isandal nyo lahat kay Jesus. Expect God from beyond all expectations. May inaasahan kayo sa buwan na ito. May inaasahan kayo marireceive nyo sa doktor na resulta. May inaasahan kayo sa lahat ng mga kategorya ng buhay nyo. Alam nyo, apart from what you're expecting, expect from God. Hindi, mas maging mabuting ibibigay ng Panginoon. Mas magiging maganda ito. So here's the biblical truth. Fear is fueled by what we see, what we hear, what we assume. Alam nyo, nagpapaano sa takot? Nagpapagasolina, yung nakikita mo, yung naririnig mo, at yung ina-assume mo. Kaya nagkakaroon ng fear. Faith is fueled by what God has promised. Nagagasolinahan ng pananampalataya natin kay God sa mga bagay na pinangako niya sa atin kay Kristo. Amen? Let me close in this. Panik na kayo, worship team. Narinig nyo na yung let me close in this. Kailangan walk by faith din kayo. Ang nangyayari kasi baka mamaya maistorbo si pastor, by fear na yun, by fear. Look at me. Nung makita ni Joshua at saka ni Caleb na may dalawang lalaki na parang Daryl. Tsaka ano na lang, Brad Danny. Nakakasayaw ka naman, Brad Danny, di ba? Halika, Brad Danny. Ayan. Dito ka sa kabila, rin. Ayan, ikaw dito ka. Ayan, ganyan. Sabi ni Joshua, sabi ni Moses, pagpunta nyo sa promised land, magdala kayo ng ebidensya. Kung ano yung nakita nyo. Alam nyo, nagsuggest si Joshua, sige, andali natin, kasi nung tinignan nila yung month, sa Numbers 13, nakita nila, sakto panahon ng ubas. Panahon daw ng ubas tong time na yon. Okay. So sabi ni Joshua and Caleb, ang ipik natin, ubas. Yung iba, nagpick pomegranates at saka fig tree. So hindi lang ubas ang pinik. Pero sila, ang pinapik nila, ubas. Yung 10, nagdala ng pomegranates, granada, yung ano. Tapos nagdala din sila ng fig tree, kung saan sinumpa yun, yung figs. Sila Joshua ang pinapik ubas. Nung makita nila yung mga ubas, sabi nila, tawagin natin yung lugar na Eskol. Ano yun? Eskwelahan. Eskol. Hindi ako. Tawagin natin Eskol. Nang ibig sabihin, buwig. Alam niyo yung buwig? Cluster. Cluster ang ibig sabihin. So tawagin natin yung lugar na yan, hindi pangit, hindi giant. Tawagin natin cluster ng mga ubas. Kaya ang problema, ba't 2 tao? Ganito kalaki ho, yung mga ubas. Sa atin, di ba ang buwig ng ubas, hawak mo sa ganyan? Ganon eh. May buto. Ganon yung cluster eh. Sa kanila, hindi. Alam niyo, isang pirasong ubas, gaano kalaki? Sinlaki ng buko. Ganyang kalalaki, oh. Kaya ngayon, 2 tao. 2 tao nagbubuhat. Alam niyo, parang magtataho. Kaya lang magtataho isang tao, eh. So, may nakalagay dito sa balikat niya. May nakalagay dito. Acting naman kayo, na parang may... Yan, ganyan. Ganun kayo, Rilo. Eto ngayon 2. Andito ngayon yung ubas, oh. Dalaki. Nakita ni Joshua, sabi niya, look! Moses! Sabi sa mga tao. Yung mga tao natatakot na. Alam mo, sabi ni Joshua and Caleb, and Caleb silenced the people. Stop! Sarado niyo yung mga bibig niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Alam niyo sino yung ubas?
si Hesus Kristo. Alam niyo sino yung dalawang tao? Yun yung dalawang tao sa krus ng Kalbaryo. Ang nakikita pala ni Joshua na gustong makita ng mga tao ay si Jesus! Huwag silang matakot! Why? Kasi alam niyo ba, the only fruits that designed to crush, grapes lang. Sa wine press, yan yung ginagawang alak. Si Kristo lang yung pinanganak para mamatay para sa ating lahat. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Tignan ninyo si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tignan niyo si Jesus. He crushed for our iniquities, been wounded for our healing, died so that we can live. Amen? Kaya hindi kayo pwedeng matakot. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Dahan-dahan lang ang pagbaba. Dahan-dahan lang. Malalamog yung grapes. Amen? Tayo tayong lahat. Let's declare this song. And if he told the sun, slowly. And if he told the sun when to rise, and it did, he will again. And if he told the storm to be still, and it did, he will again. And if he told the sea where to split, and it did, he will again. And if he told the walls when to fall, and it did, he will again. And if he told the chains when to break, and it did, he will again. And if he told the walls come alive, and it did, he will again. And if he told the storm roll away, and it did, he will again. And if he told the grave let it go, and it did, he will again, and again, and again, and again, and again. I know you will again, 'cause you are good, and you're faithful. Another one is on the way. Miracle after miracle, open door after open door. Here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Miracle after miracle, open doors after open door. Here it comes, so get ready for another one, 'cause another one is on the way. Lord, hallelujah. Ito po ang prayer namin, Lord. Panibagong mga himala. Amen. Panibagong mga biyaya. Yes. Another one, Lord. Panibagong bahay. Panibagong negosyo. Panibagong kagalingan. Panibagong buhay. Hallelujah. Another one. Again and again. Panibagong kalusugan. Panibagong kasiyahan, Lord. Panibagong araw. Panibagong araw, Panginoon. Panibagong mga bahay. Panibagong pag-asa. Another one, another blessing, another miracles, another deliverance, another joy, another money, another source of income, another nasasakyan, another, Lord, and another, Father God. Hayaan mong mag-rise up yung faith namin, Lord, in resting, in believing in you, Lord. Totally. Umasa lang sa iyo, Panginoon. Sumandal lang sa iyo, Ama. Sumandal lang sa iyo, Lord. Not to fight, but you fight for us. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Inaalis mo yung takot. Inaalis mo yung pangamba. Inaalis mo lahat ng duda na magpo-provide ka, na maggagawa ng himala ka, na magpabago ka, Lord. Sa buhay namin ng mga pangit na bagay, gagawin mong maganda, Ama. Kung inutusan mo, Panginoon, ang araw noon, ang buwan, ang ilog, ang dagat, ang mga puno, ang mga hayop, kung inutusan mo silang lahat, pinakilos mo ang ulan, pati ang hangin, pati ang lupa, paano hindi mo kayang gawin ang mga bagay na baguhin na hindi namin gusto sa buhay namin, Lord? That is why with faith and believing,
We look to you, Jesus, the author and the finisher of our faith. We look to you, Jesus, our Daddy God, a friend who stick closer than the brother. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo ngayon. Nagpapagaling ka. Nagpapabago ka ng buhay. Nagpapasagana ka ng buhay. Nagpapalakas ka sa nanghihina. Naglalagay ka ng kasiguruhan sa kinabukasan. Hindi kami matatakot sa mga expenses na dadating. Mas malaki ka sa gastos. Mas malaki ka sa mga pangangailangan. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you po. Napakabuti mo, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patong natin kami natin sa balikat ng katabi natin. Pe-pray natin siya. Lord, whatever fears, whatever doubts, we pray, Lord, that you continue to melt every fears, every doubts, every insecurities. Melt it in Jesus' name. And let faith in Jesus arise. Let miracles take place. Let provision overflows. Let divine healing and help, Lord, flow from the crown of their heads to the soles of their feet, Lord. Anointing that will break the yoke. Anointing that will break the silence. Anointing that will break intimidation. Anointing, Father God, for empowerment, Lord. For empowerment. Bless. Person into the left, into my right, in front, at my back. Bless, Lord. Bless them. Bless them. At isang pamilya kami na nagbabarik ng papuri, pasasalamat, at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng